Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So meron tayong mga nakapilang videos. Tatlo lang naman to, no? So re-reactan natin. Unahin natin ito. Yung sa Imbornal na naman. Alam nyo, ano talagang ano na to eh. Nangyayari talaga to eh. Kaya to si Imbornal girl na to, ano to eh. Kasinungalingan na lang yung sinabi niya na may nalaglag na cutter doon. Talagang may nangyayari dyan sa loob. Parang unusual na ito eh. Ilang beses na di ba nagkakaroon ng ganito. Oh, dito daw! Boy! Oh, dito ba? Stoy! Ginagawa mo dyan? Pasok dito! Ha? Tao nga! Lakas ng halog! Bakit di mo mahal yan? Nagawa mo dyan? Ay yan eh. Pero at the same time, ano eh, hindi ko na rin talaga maisip, baka mamaya scripted na naman, nakakadala eh, no? Yung maniniwala ka, tapos scripted pala. Kasi unang-una, napansin ko din naman, paano niya siguro sumisigaw, kaya niya vinidyo. Nakaka-trauma din, ano? Pero kung halimbawa, kung sinadya niya nila na pumasok yan dyan, ano itong bakal na to, ginanon uli nila? Well, hindi natin alam. Pero makikita natin dito, nasa loob naman talaga siya ng Imbornal. Tatanggalin niya ng agos niyan. Ano ba to? Umaasa ba ito na magkakaroon din ng 80,000? Ano na naman ang motive nito, men? If ever man natotoo to, ha? Tao. Kulit nga ako. Eh, may bubos ka. Tao nga. Mukhang meron pa doon sa loob, ha? Kasi may sinisigawan pa siya doon sa loob, eh. Tignan nyo, ha? Hindi kasi na-forward, eh. Tignan nyo, bandang huli. Oh, dito daw! Boy! Oh, dito ba? Stoy! Ginagawa mo dyan? Pasok dito! Ha? Tao nga! Lakas ng halog! Bakit di mo mahal yan? Nagawa mo dyan? Ay yan eh. Siguro in the middle of something yan, biglang umulan, ano? May ginagawa sila doon sila biglang umulan. Lumakas ang tubig. Tatanggalin niya ng agos niyan. Tignan mo, ha? May sisigawan pa siya sa ilalim, eh. Tao. Kulit nga ako. Eh, may bubos ka. Diba? May sinisigawan pa siya doon sa ilalim. Yung ka-jamming mo ba yon? Ay, nako. Mukhang talagang patagal ng patagal. Feeling ko nakuryente talaga yung DSWD, yung tinulungan nila na si Imbornal Girl. Kasi talagang parang na-uncover yung ginagawa nila talaga na yan, na hindi naman talaga sila nandyan para yung katulad ng sinasabi na may nahulog or ano, di ba? Anyway, proceed tayo sa next video. Ito naman, post ng, feeling ko teacher ito eh. Feeling ko teacher itong nag-post nito eh. Diba? Tingin ko ito yung nagiging reason kung bakit nagiging weak yung mga nasa bagong generation ngayon, yung generation namin. 'Di ba? Buti na lang hindi ganyan ang pagpapalaki ng magulang ko sa akin. Kasi kaming mga nasa bagong weak talaga eh. Huwag na tayo mag-bullshitan, weak talaga yung nasa bagong generation ngayon. Meron man mga strong pero napakahina nyo talaga. So ito yung post ni teacher, no.
Sabi ganun. May nahuli ako ng ngopya. Di ko na sinita. Baka kasi matroma. May nagdadaldalan habang exam. Hinayaan ko na lang. Baka sabihin akong abusive. May lumalakad-lakad parang nasa mall. Gusto ko sanang singhalan. Kaso baka magka-anxiety. May nagsisigawan pa. Pero wag na, baka child abuse na naman yan. Gusto ko sanang punitin yung kodigo, pero baka magsumbong. Baka mag-viral. Baka magka-depression. So ayun, ngumiti na lang ako. Ganyan na talaga ngayon mga bata, masyadong marupok. At bakit? Kasi batas mismo ang nagturo sa kanila maging entitled. Teacher ka, hindi ka second parent. Robot ka. Hindi ka pwedeng magalit. Hindi pwedeng magdisiplina. Pero gusto nila, ikaw ang magturo ng values. Ito medyo nakakalungkot na, no? O nga naman, ano? Paano kapag pinagsabihan mo, violation na? Kapag pinagalitan mo, mental damage na daw. Kaya wag na tayong magulat. 5 to 10 years from now, we'll have a generation that's entitled, fragile, and loud. Pero allergic sa correction. Actually, hindi mo na kailangan maghintay ng 5 to 10 years eh. Nakikita ko na ngayon yan eh sa mga supporter ng iilang politiko. Naakala mo kay gagaling, no? Naakala mo naranasan nila yung mga bagay na naranasan dati. Yung kay gagaling magsalita, parang alam na nilang patakbuhin ng Pilipinas, di ba? Kadalasan ganyan eh. Gusto nyo ng child protection, di teacher protection. Teacher protection meron ba? Kung second parent talaga kami, bakit kami bawal magdisiplina? Second parent ba ang takot sa estudyante? Mga batang 80s at 90s, luhod sa asin, luhod sa munggo, naliparan ng chalk. Ito, kadalasan ito noon eh. Nabato ng eraser. Pero tumibay, lumaban. Ngayon, masermonan mo lang, may breakdown na. Hello students. Hello Pilipinas. Good luck sa future. Ito si ma'am. Totoo ito, no? Actually, nung kami nun, yung binabato ng eraser, nagtatawanan pa kami niyan eh. Pag binigdadaldalan sa loob, tapos binato ng eraser, nagtatawanan pa eh. Tapos nagkakantsawan pa. 'Di ba? Hindi ko sinabi na mga gago yun dati, pero kasi alam dati na part yun ng pagiging estudyante noon eh. 'Di ba? Part yun ng pagiging estudyante noon. Nakakamiss yung panahon na magkakampi ang teacher at magulang. 'Di ba? Yung mga lolo't lola diyan, tsaka mga tito-tita diyan, 'di ba? Nakakamiss yung mga time na magkakampi ang mga teacher at magulang. Anong ibig ko sabihin? Nung araw kasi, pag ikaw ay napagalitan ng teacher mo, or napalo ka ng teacher mo, takot na takot kang malaman ng nanay mo. Kasi magkakaroon ng part 2 sa bahay yon. Pagka nalaman ng nanay mo, na nabalitaan niya napalo, anong ginawa mo na namang kalokohan sa school? Kaya ka napalo ni teacher. Ikaw talaga. 'Di ba? May part 2 sa bahay 'yun eh. Or sisinturonin ka man ng tatay mo pag nalaman. Kasi alam mo, nung araw mahalaga yung honor kasi eh. Parang pagka napagalitan ka ng teacher or napalo ka ng teacher, para bang kahihiyan sa pamilya. 'Di ba? Ngayon kasi yung mentality ba na-mention ko ba kanina, yung mentality ng mga magulang na, syempre dahil lumaki yung magulang sa ganun, sa ganun kahirap, alam nila yung sakit nun eh. Alam yung hirap nila. Dahil mahal na mahal nila yung mga anak nila, ayaw naman nilang maranasan ng anak nila yon. Hindi nyo na re-realize, yung anak nyo lumalaki na, baby. Now, pag naisalang nyo sa real world yan, oy mga kabataan ha, seryoso ito. Yang pagtataray sa inyo ng teacher nyo, maning-mani yan, men. Pag pumunta ka na sa real world, baka kung ano pa yung
confidence na nandiyan sa katawan mo, baka hindi na umubra. Kasi ako nagtatrabaho ko, sinisigawan ako ng ng boss ko sa harap ng maraming tao Although na wala namang physical subukan niyang physical, 'di ba? Pero yung pagka hindi niya nagustuhan yung gawa ko. Ano ba naman ito? 'Di ba nag-usap na tayo? 'Di ba? Nag-usap na tayo, 'di ba? Ipipilit mo na naman ba yung gusto mo? May mga ganun Nakakabwisit yung ganun kasi sometimes hindi, medyo maglalabas lang sama ng loob. Yan kasi nararanasan ko pag nasa field ako. Kasi kaming mga marketing, may sinusunod kasi kaming standard na galing rin sa direksyon ng kumpanya. Ano yung mga standard na yon? Ganitong font ang gagamitin, ganitong kulay ang gagamitin. Pero pagdating sa store, yung mga putang inang manager na yan, pagagalitan ka kasi hindi mo sinunod yung gusto nila. 'Di ba? Kasi ang gustong font ni manager ganito. Ganitong kulay ang gusto ni manager. Hindi nga pwede, may standard nga. Pag wala sa standard, kami malilintikan ng head office. Hindi, anyway, iba na yun Pero yung sisigawan ka na, ano ba? Matigas ba ang ulo mo? May utak ka ba? Gumaganon yun. Pero, yes, masakit, pero accepted namin yun as part ng ng trabaho Di ba? Pag doon kayo napunta sa ganong trabaho, ewan ko lang kung kakayanin nyo. Lalo na pag customer, yung customer kasing entitled nyo rin. Baka hindi kayo tumagal sa trabaho. 'Di ba? Ewan ko kung paano nyo makikerry yung mga ganong bagay, Baka sukuan nyo. Kung sa pag-aaral pa lang ay sumusuko na kayo, hindi kayo tatagal sa real world. Saan kayo babagsak? Mga kabataan, sa mga easy money lang. Kasi walang pressure dun Ano yung mga easy money na yon? 'Di ba? Pwedeng magbenta kayo ng droga. Easy money yon. Pwedeng ibenta nyo ang sarili nyo. Wala kayong boss dun. Puro sarap lang yon. Yun ba ang gusto nyo? Maging future nyo? Mag-isip-isip kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung pag-i-school kasi, lalo na pagka-college ka na, training grounds na yan sa totoong mundo Masanay na kayo sa ganyan. Kasi, maniwala kayo sa akin, mas harsh ang totoong mundo. Kapag ka tinarantado ka sa totoong mundo, hindi ka na pwede magsumbong sa nanay mo. Wala nang authority ang nanay mo over sa boss mo. Sasabihin sa'yo ng boss mo, okay, mag-resign ka. Mahirap maghanap ng trabaho, akala nyo. Tapos, ikaw na makukuha ka. Kahit ako, nilalagay ko sa position ko, yung under ko. Kahit pa sabi mong cum laude, yung magiging tao ko. Pero kung hindi ko siya makokontrol, wag na lang. I mean, yung makokontrol na yung susunod sa direktiba na sinabi ko. Kasi hindi magwo-work ang hindi magwo-work ang team pagka may matigas talaga ang ulo If may magsasacrifice, kailangan sumunod. Darating naman ang time mo Pag ikaw ay na-promote na at ikaw naman masusunod naman ang gusto mo. Pero kung yung aangil-angilan mo ko pagka may sinabi ako na isang bagay, out ka sa team ko. 'Di ba? Ako yung leader mo Ako yung boss mo Kailangan yung vision ko yung masusunod. Pwede ka mag-suggest sa akin, pero wag mong ipipilit yung gusto mo. 'Di ba? Maliban na lang kung
may sinusunod katulad ko, no, yung kinuwento ko kanina, kasi kami marketing kami, may sarili kaming boss eh sa sa main office, tapos sa field. Boss din naman. Hindi ko mako-consider na boss ko yung mga store manager, no. Siyempre may authority sila doon sa lugar nila. 'Di ba? Pero ewan ko kung ano nangyayari doon, kung ba't ako pinapagalitan. Pero kahit pagalitan niya ako, wala naman eh, 'di ba? Pag kinontest niya ako, edi magharap kami sa head office, 'di ba? Hindi niya naman ako under, pero siya yung boss kasi doon sa lugar. 'Di ba? Ba't ako nag-i-explain, no? Anyway, next topic tayo. Ang issue lang dito yung sayang hangga't kaya pang hilutin na masanay yung mga susunod na kabataan sa disiplina, do sa totoong disiplina. Anuhin na natin. Kasi alam nyo, mga kabataan, ang nagtuturo talaga maging successful hindi yung yung pinag-aralan mo eh. Yung disiplina na natututunan mo sa school, yan ang malaking percentage ng ng successful eh. Kasi may mga nakikita akong nagiging boss ko hindi college graduate. Dun sa office namin, boss ko siya pero hindi siya college graduate. Pero disiplinado siya. Lagi siyang on time pumasok. Kung ano yung direktiba ng kumpanya, sinusunod niya. Part kasi ng discipline yun eh. At natututunan yun sa school. Hindi lang yung mismong kurso. 'Di ba? Anyway, next tayo. Next. Ito na yung main event, no? Ito, nagsalita na si Alpha Mart Girl sa si Freezer Girl. Bes, ano masasabi mo sa mga nagsasalita sa'yo about sa issue sa Alpha Mart? Bahala sila, sanay na ako kung ano yung sabi niya sa akin. Tama mo, mga magsalita talaga pagka bobo. Yung feeling nila simpleng hindi, parang ang pinapalabas na itong bobang to, alam mo yung parang binabash lang siya dahil nag-post siya. Parang simpleng, yung parang walang nangyaring yung parang artistahin ng nakakabwisit eh, no? Hindi niya alam yung gravity ng ginawa niya. Uy, tanga! Kakasuhan ka daw ng Alpha Mart. Bahala sila. Gago, no? Parang akala niya artista siya na ginawan siya ng issue. Mga pag talagang pagka ganyan, yung mga tao na ganyan, yung parang yung boba talaga, ganyan talaga magdahilan, no? Parang hindi niya nalalaman yung gravity ng ginawa niya na kaya siya kinriticize ng mga tao. Parang bahala sila, sanay na ako. Parang gago, no? Hindi niya naiintindihan yung ginawa niya. O, mga iba, totoo, mga iba hindi. Kaplastikan na lang. Mukha ka daw bilis ang isda. Ay, hindi ako isda, tao ako. Alam mo, men, dapat nag-sorry ka na lang eh. Sinasayang niya yung yung katulad niyan, di ba? Supposed to be, alam mo naman na mali ang ginawa mo. Sorry na lang, okay na yan eh. Feeling ko eh. Hindi ka na ipopursue. Parang, ako nung unang tiningnan ko yung post ng Alpha Mart, feeling ko nananakot lang yun eh. Feeling ko kasi may mga ganyan din na pinapadalhan ang dati kong pinagtrabahuhan. Yun naman, demand letter naman yun. Yung sa Alpha Mart, yung post, feeling ko nananakot lang yun eh. Pero kung ito ipapakita mong attitude, na ikaw pa yung maangas, baka seryosohin ka. Hindi, wala ka sa posisyon magagaganyan, men. Diba? Kung ganyan din lang ang gagawin mo, baka sipagin ng Alpha Mart na trabahuhin ka talaga. Yung mga ganitong uri ng na walang remorse, na paganyan-ganyan pa. Asim daw ang yelo sa Alpha Mart.
Bata asim, bagong ligo ako nun. Kahit daw naka-plastic ang yellow, dirty na daw kasi dirty ka daw. Eh, hindi dirty yung naka-plastic nga, di ba? Pag nakabukas yun, madumi na. Kung Hindi nyo nito naiintindihan yung ginawa niya, no? Talagang ipipilit. alam namin, kung alam lang namin, binili na namin yun. Sinikat pa namin, di ba? Maka-stress. Kaka-stress. Alphamart, trabahuhin nyo na nga to. Hindi niya naiintindihan yung ginawa niyang kadugyutan doon, ano? Kahit pa sabihin mo naka-plastic yon, naka ano yon, yung katas mo kasi nandun pa rin eh. Nakadikit pa rin dun sa freezer. Alam mo ba yung abalang gagawin nun? Lilinisin pa nila yung freezer nun. Hindi naman yung, kahit pa sabihin mo naligo ka, ano ba yung quality ng ligo na sinabi mo? Naghilod ka ba? Hindi naman namin alam yun eh. Wala naman nakakaalam kung paano ka naliligo. Tapos, magiging mapanlait tayo pag dire. Pero yung the fact na nandoon kasi hindi dapat, 'di ba? Ano concern na sa sanitation yun? Hindi ka ba pinawisan nung pumunta ka ng Alphamart? Hindi ka ba nadikit kung saan-saan? Hindi ka ba sumakay ng jeep, ng tricycle? Tapos hihiga ka doon? Parang ka naman tangamin. 'Di ba? Yun ay, yung mga yelo na yun ay nilalagay sa inumin yun. Kahit pa sabihin mo naka-plastic yun, hindi mo naman masasabi na perfect na walang butas yun eh. May mga micro holes yun, may mga maliit na butas na yung katas mo pwede mapunta doon. Parang tanga lang talaga, no? Parang gago. Using yung tangang logic na ganyan na naligo naman siya, eh bakit nag-hairnet pa yung mga yung mga nag-handle ng pagkain? Pwede naman silang maligo lang, 'di ba? Kahit magkaroon ng buhok dun sa kinakain nila. Total naligo naman yung may-ari ng buhok na yun eh. Ang pinag-uusapan kasi dito, hindi mo kasi kontrolado kung saan nadidikit yung katawan mo bago ka man pumunta dun sa yelo. Ewan ko ba talagang Diyos ko. Di na natin sa kanina pa. Anong masasabi mo sa may-ari ng Alphamart? Ayun, pasensya ako, nagawa ko yun. Tuluyan nyo to, Alphamart. Tuluyan nyo. Tuluyan nyo tong squammy na to. Parang wala talaga siyang remorse eh. Dapat nung tinatablan ka na dapat nung the fact na na nag-public statement ng Alphamart sa ginawa mo. Dapat tinatablan ka na nun eh. Pero wala eh, mukhang hindi mo siniseryoso eh. Tao nga naman hindi niya alam kung anong damage, tas pagka nandun na siya, magpapa-Gcash ka para sa abogado, para sa sa tulong. Diyos ko. Try again, or? Try again ulit. Ano sabi ng mga comments dito? Tuluyan dapat ng Alphamart. Dami ring galit sa iyo sa sa comment section eh. Pagka ganyan pagka alam niyo na mali yung nagawa niyo, 'di ba? Sabihin niyo ng mag-apologize na lang kayo. Wag na yung mga ganito. Hindi nakakatulong 'to eh. 'Di ba? Lalo kang mapapahamak sa ginagawa mo. Sometimes mga kababayan natin, lalo na ganyan, ang unang depensa niyan, mahirap lang kami. Pag yan ay tinuluyan, kasi mahirap lang kami, yung ibang mayaman dyan, bilyones ang ninanakaw, hindi pinaparusahan. Di ba? Alam ko na yung mga replyan ng mga katulad nito eh. Paano naman natin? Sobrang angas mo naman kasi. Paano ba namang ganyan? Anyway,
Ano masasabi nyo dyan mga kababayan ko? Yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.